Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, how are you today? Kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. And pwede din po kayo mag-join sa ating Munting Tinig community. Click nyo lang po yung join at mamili kayo kung ano po ang gusto ninyo. And bago tayo mag-impisa, sana wag niyong kalimutan na i-hit ang notification bell para of course, lalo kayong updated the moment na magla-live stream ako o di kaya mag-upload ako ng mga updated video. So ang pag-usapan po na natin dito mga kamunting tinig ay ang tuwa ng ating mga kababayan na talagang ang hindi naman ipinangako ng ating mahal na presidente, ang pangarap ng mga ordinaryong Pilipino na naging pangarap din ng ating mahal na presidente, yung tungkol po sa presyo ng bigas. Hindi po masama ang mangarap, kaya lang ang mga bobo, mga alinganga, mga uplok at mga tanga na mga Duterte Day Hard supporters, ininterpret po ang mensahe ng ating mahal na presidente na yun daw po ay pangako sa sambayanang Pilipino na gawing 20 pesos ang presyo ng bigas. Na nakalimutan nila na si Rodrigo Duterte, according sa kanyang State of the Nation address noon na siya po ang Pangulo ng Bansa, gawin niyang 7 pesos ang pagbaba ng presyo ng bigas. Pero sa panahon po ni Rodrigo Duterte, mga kamunting tinig, umabot po sa 46 to 48 pesos per kilo ang bigas sa Metro Manila. And sa ibang bahagi ng Pilipinas ay umabot po ng 70 to 80 pesos per kilo ng bigas. At yan po ay panahon ni dating Department of Agriculture Secretary Manny Piñol, na kung saan di kalaunan dahil hindi kagalingan pinalitan po ni William Dar. Okay, bago pumasok ang Marcos administration. Now, nakakatuwa itong pangyayari na ito dahil pag nagkataon, no, marami pong gagaya na mga kababayan po natin na magbebenta po ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Kasi magta-translate po yan sa gawa, no? Sa mga kababayan po natin, naniniwala po sa bisyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang kinagugulat ko lang, ang alingangang Vice President Sara Duterte na kung saan ay talagang todo suporta ang mga Duterte Day Hard supporters na kahit na walang kwenta na yung pinagsasabi, bilib pa rin sila kay Sara Duterte. At yan ang hindi po natin maiintindihan kung paano po nila nilunok ang lahat ng katangahan at kabubuhan para umepal sila sa programa ng gobyerno na hindi naman po para lang sa mga sumusuporta sa gobyerno. Katulad natin, kundi po lahat ay para sa sambayan ng Pilipino ang benepisyo. Nakakagulat na itong si Sara Duterte, wala nang alam sa pamumuno, palagi na lang politika, nako Santissima, nagduda pa ang alinganga. Kasi sinabi niya dito na ang ibebenta daw na bigas ay baka po pagkain ng hayop. Baka daw po ang 20 pesos na presyo ng bigas na ibebenta po sa Visayas ay panghayop lamang. So ito po ang nakalagay, no? Dahil po ayon po sa mga balita, nagbigay daw po di umano ng reaksyon itong Vice President ng mga Duterte Rehard supporters na itinuturing ng mga DDS na santa na wala namang alam sa pamumuno kundi yung mamulitika ng mamumulitika, mag-create ng kanyang imaginary enemy, kung sino lang po ang bultungan ng galit niya, basta alam ng mga grupo niya na itong tao na to ay tatakbo sa pagkapangulo, ay gagawin po ni Sarang ordinary or what we call this imaginary enemy. O pati ang ating mahal na presidente na tuloy suporta sa kanya, binaliwala niya ang tiwala, ginawa pa siyang Department of Education Secretary, no, sa kabila ng kanyang desire na magiging Department of National Defense Secretary. Wala nang alam sa pamumulitika, gusto pang pamunuan ang Armed Forces of the Philippines. Okay. Now ngayon, dahil nagbigay itong si Sara Duterte ng reaksyon patungkol po sa anunsyo ng Department of Agriculture Secretary na walang iba kundi si Francisco Tio Laurel, okay, nitong Miyerkules na magkakaroon daw po ng pilot implementation ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Visayas. Ewan ko lang
Kung halimbawa mangyari po ito, Diyos ko, Santissima Trinidad, baka mauna pa ang mga Duterte diehard supporters, Maka Rodrigo, Maka Sara, sa pagpila, mantakin mo 20 pesos. Pero itong walang kwenta na DP ng bansa na na-impeach ng Kamara, okay, na kung saan ay hinihintay na lang na makonvict ng Senado na tumatay yung impeachment court na matagal nang dinelay, no, ng pamunuan ng Senado na si Ches Escudero, may pagdududa daw po imano itong si Sara Duterte, no, na baka hindi po pantao itong programa. Ganito na ba talaga kabulok si Sara Duterte? Ngayon, alam mo Sara Duterte, kung halimbawa nanonood ka at mga supporter ni Sara, pagdududahan mo ang gobyerno na magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo na pangkain ng hayop at hindi po pangtao. So, naisip mo ba talaga yan na gagawin po ng Marcos Administration 1 para magalit ang taong bayan sa kanila? Kabutihan nga yung ginagawa ng presidente kasama ng kanyang gabinete, nagagalit pa kayo. How much more pa kaya yung maggawa pa si PBBM ng walang kwentang bigas tapos benta ng mura? Naisip nyo ba yan? Ipapahamak ba ng gobyerno, ipapahamak ng Pangulo ang kanyang sarili para lamang makabenta ng 20 pesos na bigas na pangkain ng hayop at hindi makatao ayon po sa pagdududa ni Sara Duterte na wala namang alam sa pamumuno sa bansa. Ang alam lang niya ay yung mamulitika at maghanap ng away at ituring na kalaban kahit na hindi naman siya itinituring na kalaban. Napaka-feeling entitled talaga itong si Sara Duterte na ito. Okay, baka daw kuno panghayop lang ang ibinebentang bigas. Actually, may narinig nga ako na may mga vlogger na magbebenta din ng 20 pesos per kilo na bigas. Ako nga, kung kaya ko nga, ibibenta rin ako ng 20 pesos per kilo na bigas. Kasi yun po in support sa administration plan, lalong-lalo na ni PBBM, para ma-realize din po, mga kamunting tinig, yung pangarap ng sambayanang Pilipino. Hindi man po lahat nasa Visayas pilot implementation. Naintindihan nyo ba yon? Ibig sabihin ng pilot implementation, subukan po yon. At hindi naman po gagawin yan ng gobyerno para patayin ang industriya ng magsasaka. Sabi ni Sara Duterte dito, quote-in-quote, meron daw siyang pagdududa na magbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pantao. Panghayop daw, sabi ni Sara Duterte. Ito po ay ayon po sa kanyang sinaad, ayon po sa kanyang sinabi, ayon po sa kanyang sagot sa tanong ng isang reporter na walang iba kundi si Salas Castellana, Negros Occidental. So April 23 tinanong daw po siya ng isang reporter doon sa La Castellana, Negros Occidental, kung ano po yung reaksyon tungkol po sa pilot implementation ng gobyerno na magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Ang duda ni Sara umabot sa punto na magbebenta ang gobyerno, okay, na pagkain ng hayop, hindi pagkain ng tao. Di ba naman, ay naku, Diyos ko, Santissima Trinidad, ganito ba talaga yung mentalidad mo, Sara Duterte? Wala na ba talaga? Puro ka na lang pamumulitika, wala kang comment sa magandang programa ng gobyerno, kundi puro ka ng kontra. Pro-government ka ba talaga dahil gobyerno ang napasweldo? Rebelde ka lang talaga? O talagang bubita ka lang talaga? O talagang hayop lang talaga yung ugali mo? Ay, ako nagtatanong lang naman, kasi anong klaseng kahayupan itong klaseng mentality na ito na pagdudadahan mo ang Marcos administration na magbenta ng 20 pesos per kilo ng bigas, baka hindi po pagkaing tao kundi pagkaing hayop. Anong klase yan? Ang baboy mo, napakababoy mo, Sara Duterte, mag-isip. Sa totoo lang, napakahayop mo mag-isip. Wala akong ibang nakilala simula nung namulat ang kaisipan ko sa politika. Wala akong ibang vice president na nakita na sing-ubod ng bobo at sing-ubod ng kapal ng muka at napakawalang hiya pa. I am very, very sorry for that. Sabi daw niya, yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain daw di umano sa baboy. Hindi daw baboy ang mga, hindi mga hayop ang mga Pilipino.
So, ibig sabihin, nag-iisip ka, gaga ka na itinuturing ni PBBM na hayop ang mga Pilipino? Di ba tatay mo ang nagturing na hayop ang mga Pilipino? Di ba kayo? Kung makamura kayo sa kapwa ninyo, di ba? Santissima Trinidad. Kapag daw nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat. Pwede siya kainin ng tao. Patuloy pa niya. Eh di, bumili ka. Kaya ito, very dangerous po ito, mga kamunting tinig ha. Wait lang, may sasabihin pa ako sa inyo after this. Naniniwala rin daw si Sara Duterte na para lang daw po ito sa eleksyon. Day, nabalot na ba ng inggit, nabalot na ba ng pamumulitika ang pagkatao mo, na kahit na ang magandang intensyon ng programa na ito, na mag-pilot implementation, na magbenta ng 20 pesos per kilo na bigas, di ba ito yung hanap ng mga DD-shets? Kasi kami ng mga pro-government, hindi kami naghahanap ng ganito eh. To be honest, kahit ako naubusan ako ng bigas, hindi ako naghahanap ng 20 pesos per kilo ng bigas. Kasi darating ang panahon na darating talaga yan. Hindi katulad ng mga Duterte Hard supporters na reklamo ng reklamo. O ayun, o lalong na sa mga taga Visayas dyan. O kung kayo ang mga DDS, huwag kayong bumili ha, mahiya kayo sa mga sarili ninyo. Aside daw po na baka hindi pagkain ng tao, baka pagkain daw po ng hayop, wag daw naman dong ituring ang mga tao na ang mga Pilipino na mga hayop. Eh, ang ugali nyo parang hayop eh. Kung Santissima Trinidad. Oh, sabi niya, promise na naman. Oh, promise naman daw, promesa na naman daw. Ang mga tao na alam mong para lang sa eleksyon. Para lang sa kanilang mga senador, para manalo yung kanilang alyansa kuno, na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil sa pagkakaalam ko walang desisyon kung yung kanilang alyansa, wala daw direksyon. Yan ang sabi po ni Sara Duterte. O, tapos dinagdag pa niya, binubudol na naman daw ang mga tao sa halagang 20 pesos per kilo na bigas. At nagdududa daw siya dahil bakit sa Visayas hindi daw nagugutom yung mga taga Mindanao? O hindi ba nagugutom yung mga taga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo ang lang dito sa Visayas? Saad niya? Gaga ka ba? Pilot implementation nga, Madam Sara Bobo. Pilot implementation. So, ibig sabihin, magkakaroon po, pag magiging okay, simultaneous na gagawin yan sa Mindanao at saka sa Luzon. Eh bakit puro lang politika at politika yung iniisip mo? Di ba kayo yung nang budol? Akala nga namin matino ka, yun pala, gagagaga ka, di ba? Akala namin maayos ka na pagka-vice president, wala ka palang kwenta. Sabi ng karamihan, may sayad ka daw. O ikayo, naisipan nyo ba to na programa? Dapat ikaw, kay kumakain ka ng pera ng taong bayan, pinagsiswelduhan ka ng taong bayan dahil utusan ka lang, hindi ka vice president para magrayna-raynahan at magari-harian at magaling-galingan. Binoto ka ng tao dahil mutsatsa ka ng sambayanang Pilipino. Tandaan mo yan. Okay? Mutsatsa ka. Katabang ng sambayanang Pilipino. Pero, hindi ibig sabihin na minamaliit ka. Okay? Pero dapat yan ang trabaho mo. Tingnan mo si PBBM. Nagpaalila sa sambayan ng Pilipino. Hindi itinuturing na pangulo ang kanyang sarili, kundi public servant. Dahil sumasahod sa gobyerno. O, kaya nga ginagawa ng paraan na itong pangarap ng mga Pilipino ay matupad. Dapat sapagkat pinangarap din to naman na presidente. Eh mga alipuris mo, tanga ka na Sara ka, ang naghahanap ng 20 pesos per kilo na bigas. Ngayong ginawa ng gobyerno, tapos sasabihin ninyo, nagpapalakas dahil sa butuhan. Kung gusto po ng ni PBBM para sa eleksyon, bakit hindi ginawa sa Luzon, Visayas at Mindanao? Di ba dapat nga kung para sa eleksyon, inuna ang Mindanao? Para walang bumoto sa inyo dyan sa Mindanao? Dito sa Mindanao, ay pareho tayong taga Mindanao? Kung ito ay dahil sa eleksyon, Sara Duterte'ng mango, okay? Di ba dapat inuna ang Mindanao? Kaya ginaklaim nyo man na inyo ang Mindanao. Ginaklaim nyo man na mahal kayo ng mga Pilipino sa Mindanao. Eh di kung pamumulitika itong ginawa ng gobyerno, eh di dapat simultaneous. Luzon, Visayas, and Mindanao. O, dapat Mindanao lang ang tinutukan.
Kasi butante nyo Makayang Mindanao. Ako hindi ako boboto sa inyo eh. Sinusuka ko na kayo. Kung ito mga kamunting tinig ay pamumulitika ng Marcos administration para lang manalo ang candidates ng alyansa, bakit hindi ito ginawa sa buong Pilipinas? Ha? Tapos sasabihin ninyo, bakit ang daming panahon? Bakit ngayon lang? Di ba inumpisa na nga ng Pangulo, kadiwa ng Pangulo, halagang 29 ang kilo ng bigas, hanggang sa bumaba yung hindi sa kadiwa, naging 35, naging 40, naging 38. Samantalang panahon ng tatay mo, 70 to 80, 2018 ang kilo ng bigas. Panahon na si Manny Piñol, ang Department of Agriculture Secretary. Panahon ng tatay mo sa Luzon, umabot ng 46 to 48 per kilo. Binatikos pa yung congressman na nagsabi niyan. Okay? So ito po mga kamunting tinig kung gaano ka ang tabas ng dila ni Sara. Kung gaano siya magpaikot ng sambayanang Pilipino. Mantakin mo, dapat ikaw, kay pangalawang pangulo ka, oposisyon ka man, or administration, tulungan mo ang presidente hangag dahil siniswelduhan ka ng taong bayan. Ha? Sa totoo lang, public servant ka, hindi ka rayna para mag-comment-comment lang. Da ikaw, anong ginawa mo dyan sa La Castellana, sa Bay Bacolod? Nangangampanya ka. Okay? Sus, bahala kayo mga kamunting tinig, kasi yan ang sabi niya. Pinagdudahan ni Sara na ito daw po ay bahagi ng eleksyon. Dahil ito daw po ang pagdududa niya, baka hindi daw pagkain ng tao, baka pagkain ng hayop. Tanga ka ba? Di kung halimbawa mamudmod si PBBM ng 20 pesos per kilo na bigas sa pakikipagtulungan ng National Food Authority, di babalik sa kanya yung hindi niya magandang gawain? Tanga ka ba? Bibintang gobyerno ng hindi magandang quality na bigas? Napakabobo talaga ni Sara. Ngayon na ako nakaranas ng Vice President na wala nang ang alam, alinganga pa, wala nang ang logic, patuloy pa rin sa pagkukuda ng kuda. Yan ang napapala mo, Sara Duterte, sa pagdepende mo sa speechwriter mo. Nagiging walang alam ka kapag impromptu ang tanong sa inyo ng mga reporter or yung mga mamamahayag. Tanungin kayo, iba-iba yung sagot mo dahil walang coach, walang notes. Gaga, pag-isipan niya yung gobyerno magbenta ng 20 pesos na bigas, baka hindi daw pagkain ng tao, baka parang pagkain ng hayop. Di binato ang gobyerno ng hindi maganda kung ganon? Gaga. Ewan ko sa inyo. So, yan lang masasabi ko ha. Tinawag ni Sara Duterte na budol, pambubudol na naman daw di umano ang programa ng gobyerno. Pagkatapos, baka hindi daw po maganda, baka hindi daw po makain ng tao, baka panghayop lang daw po yung 20 pesos na presyo ng bigas. Okay? Naku, sa lahat ng pinakabobo na naging pangalawang pangulo, si Sara talaga ang summa cum laude. Bobo! Ha? Napaka-bobo mo. Yan ang totoo. Kapag kayo po ay bago dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka subscribe. At please don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload tayo ng videos at gagawa po tayo ng live stream. Maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Sir Glenn, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabing, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.